Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko live at para naman sa mga followers ko dito, pati sa mga subscriber ko sa YouTube, syempre Team Replay na lagi ako nagpapasalamat sa inyo at lagi kayong nandyan. Ayoko na sanang patulan tong topic na ito at Lunes na Lunes, pero maraming nagtatanong sa akin ano bang opinion ko tungkol kay Pia Cayetano. Alam niyo po, hindi naman natin inaalis kay Pia na sumama ang loob niya dahil nawala sila sa majority. At hindi rin natin inaalis sa kanya na kumumpi siya sa kapatid niya na hanggang ngayon hindi pa rin maka-move on. Pero yung kadramahan, di ba nakita naman natin kung paano siya nagdrama sa floor nung sumama ang loob niya dahil walang nangumusta sa kanya. Nung sila daw di umano ay inaatake na ayon nga sa Department of Justice ay hindi naman inatake yung Senado. Na malinaw na ito ay kadramahan na umiyak siya. So anyway, ngayon na meron ng bagong may bago ng majority at ah, nagkaroon na ng 13 para ihalal ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Nagtaray na naman siya, hindi lang isang beses, kundi tatlo pa nga o kaya maraming beses pa. Kung marami kang beses bibilangin yung interpellation niya kay Risa Ontiveros. Una, hindi ito na pag-uusapan na nung tinanong siya ng reporter kung bumabalik na ba sila sa trabaho, nagtaray siya. Abay, syempre, lagi naman kami nagtatrabaho, parang gano'n ang dating niya. Kami pa ni Senator Loren ang tanongin niyo, ay mali, ay sila daw ay, parang sinasabi niya, sipag-sipag nila daw ni Loren. Ay, sipag-sipag niyo pala, ba't hindi kayo umaten ng mga sessions? Di ba? Ang sipag-sipag pala, ay bakit merong session, hindi kayo pumunta? Di ba? Oh, yun ang point doon. Pangalawa, nung tinanong siya kung ginagalang niya ba na ngayon ang bagong liderato, ang sagot ba naman ipabalang? Siyempre, nakalibing tatlo na sila. Common sense lang naman. Tinarayan ng reporter. Na parang madali naman sabihin, oo, siyempre, legitimate na yan eh. Pero yung kanyang, tama naman na sagot eh. Pero yung dating, una na yun nga yung sabihin na kami pang tinatanong nyo eh. Parang sinasabi niya, sipag-sipag namin. Pangalawa, ito na yung sabihin na abay 13 na sila eh. Yan ang common sense. Para bang common sense, di ba? Alalahanin natin na ang kini-question nila sa Korte Suprema kasama si Pia Cayetano ay yung 12 lamang yung miyembro ng Senado ay ina-attend ay nagpulong na. Nalimutan yata ni Senadora Pia Cayetano na minsan umattend siya ng pulong na nag-call ng quorum na 12 lang sila sa loob ng session hall. Parang nalimutan na parang ang sarap isampal pabalik sa kanya. Hoy, Senadora, tanda mo yung ganitong petsa, 12 lang kayo nun. Ano yung pinagngangawa mo? Na kailangan nila ng 13 para makapag-meeting. Hindi ba? Anyway, abogada siya, so dapat alam niya ang Avelino versus Cuenco. Pero pinipilit niya, mapatawad ko pa si Loren Legarda. Kung si Loren Legarda magsalita na hindi naman abogada yun eh. Pero itong si Pia Cayetano, abogada. At ang pinakahuli na mahabang ah, ah, revelasyon o pagpapakita ng pagiging arogante at bitter ay yung nag-interpret na siya kay Senadora Risa Ontiveros. Kasi pinipresent ni Risa Ontiveros 2 batas, yung Barangay Health Workers, Magna Carta, at yung anti-deposit, yung sa hospital deposit bill. At doon, kung papanoorin nyo, talagang importante naman yung interpelasyon eh. Pero kitang-kita mo talaga kung saan ang gagaling si Pia Cayetano. Hindi mapagkakamala na siya ay nagiging magalang. At ang pinaka-penultimate nito, yung nagpasalamat siya sa Majority Floor Leader at nung sinabi ni Risa na thank you, maraming salamat din. You're welcome, parang ganun. Eh, hindi ako nagpapasalamat sa iyo, sa Majority Floor Leader ako nagpapasalamat yun, ang sabi niya. This is so petty. So petty for a senator. In the first place, hindi naman siguro didiktahan ng majority floor leader si Risa na buksan uli yung interpellation. Kaya pumayag yung majority floor leader dahil pumayag din si Risa kasi si Risa ang committee chair. Ganito po kasi yan eh.
Kapag nasa plenary na, dapat sa second reading ng isang batas, inire-report yan ng committee chair. At ang committee chair ng health noon ay si Risa, kaya siyang sponsor. At nung umaga, nagkaroon sila ng special session. At doon, inihayag yung bill on second reading na for committee amendments. Dahil wala doon noon si Pia Cayetano, hindi naman siya nagpaabiso. Wala siya doon, nag-boycott. Hindi natin alam. Si Rizal Ontiveros, sinara na niya ang period of amendments. Sinara na niya ang period of individual amendments. Tapos ang hapon, itong si Pia Cayetano nagdrama, nagprimadona na parang andito ako, pakinggan niyo ako, di ba? So ang nangyari, kailang buksan muli yung period of amendment samantalang sinara nung umaga dahil wala naman sila. Ala naman siya hintayin. Ano yan, special siya? Kahit pa nakalista ang pangalan niya sa mag-i-interpolate o magbibigay ng amendments dahil wala siya, nung ipinesent yun, ay pwede nang isara ng chair. Prerogative yan ng chair ng komite. At sinang-ayunan niya ng majority ng 13. So nung hapon, ang ano nito, ang dapat pang humingi ng favor ay si Pia Cayetano at dapat niyang hiningan ng favor doon yung chair ng komite. Dapat nilapitan niya si Risa, sabihin niya, pasensya na, wala ako kaninang umaga, pwede bang buksan muna natin? Pero sa halip na ganun ang kanyang dating ay, hindi ako nagpapasalamat sa iyo sapagkat sinara mo. Parang teka muna, kung ako yung si Risa Ontiveros, sabi ko, bakit hindi ko isasara, wala ka. Sa totoo lang, dapat ka nga magpasalamat sa akin at pumayag ako, nabuksan uli, chair ako. Hindi naman ang majority floor leader na nagde-design yan Ako. Dahil ako ang chair ng komite. Dapat ganun ang sinabi ni Risa. Kaya lang si Risa medyo magalang. Kung ako yun ang sinabi ko, I'm sorry, the gentlewoman from Taguigin Pateros, you should really thank me and not just a majority full leader because it is my position as chair to decide whether to close a period. And you were not here even if you were listed. We could not wait for you forever. In the first place, you did not even tell me na dadating ka ngayong hapon. Kaya kung pwede, hold in abeyance. We could not wait for you forever. Kaya nga may special session na alang mahintayin ka. Di ba? Alam naman nila na sa umaga pag-uusapan yung bill. Ba't hindi sila pumunta? Di ba? So, yun yung point na talagang dito makikita mo yung arrogante. Yung pagiging arrogante ni Pia Cayetano. Tsaka yung mga question niya na wala naman sa bill yan. Hindi naman ka nakasulat yan. Pero hindi ko maintindihan. Kung hindi nakasulat, kaya nga pinapapasok ay sinagot naman ni Risa Hontiveros na hindi na may mga ibang alternatibo tungkol naman ito doon sa anti-detention. Bakit yung anti-detention bill? Kasi ganito po yan. Ang mga ospital ngayon, pag wala kang pambayad, hindi ka muna makakaalis. Ang bill na bago, pwede ka nang umalis. Pero hindi na kailangan ng promissory note. Noon makakaalis ka, pero may promissory note kung may isasanla ka, parang nangyari magsasanla ka ng ari-arian, kung saan man, kapag hindi ka nakabayad. Ngayon, hindi na kailangan na mayroong ganun. Sabagat mayroon namang ibang ahensya na pwedeng tumulong. Yun ang bill. Hindi ko nga maintindihan kung saan ang gagaling si Pia Cayetano na ano yun, ayaw mo? Ayaw mo maalis yung promissory note? Dahil ang isip mo yung kapakanan ng mga ospital? Inilista naman ni Rizal Ontiveros yung mga alternative na sabi mo wala sa bill. Sinasabi nga niya, andun nga. Diba? So this is something that is really, it is very obvious that Pia Cayetano was just simply bitter. Mapait ang panlasa niya. Kasi nga nawala sila sa majority. But that is really something that is so unbecoming of a senator. Nagtaray ka na sa mga reporters na 2 beses, pati kapwa mo senadora, tinarayan mo. Buti na lang hindi ka pinatulan. Magpasalamat tayo kay Pia, kay Risa Hontiveros at hindi siya pinatulan. Mantalang Risa Hontiveros has every right to say that you were not here in the morning. So we had to close. And yes, you have to thank me because pumayag ako na buksan uli dahil ako ang chair. Ganun dapat ang sagot. Di ba? Ay, nako. Hindi natin alam. Marami mga nag-speculate. Baka naman daw kaya galit si Pia maliban doon sa hindi na sila sa majority ay dahil sa Pogo. Although, it's possible. Sabagat siya nag-sponsor ng Pogo, si Risa naman ang nagpasara. That's beside the point. It's an interesting take. But for me, kahit paano pakiramdam mo, dapat magalang ka sa kapwa mo senador.
Masyado na mataas level of toxicity. Kaya Pia Cayetano, basang-basa ka na namin. At basang-basa na ang papel mo. We read you aloud and clear. It's simply bitterness. Move on na. Sabi mo nga, lagi masipag ka, nagtatrabaho ka, di magtrabaho ka na. Iwasan na yung mga ganyang mga patutsada. It is an unbecoming of a senator. Okay? Diyan na muna tayo. Sana napagturok niyo yung kaisipan, napikos yung mga puso at napabago mo panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal, dahil sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa kanang UP, serve the people. O kita-kita na lang ulit tayo sa Miyerkules sa isa namang edisyon ng Usapang Politika. Meanwhile, tayo po ay pagpatuloy sa ating mga pag-iingat, lagi ang kalusugan ng ating iniisip. Right? Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, mula sa magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo, lalong-lalo doon sa mga team, replay. Bye for now. Talk to you Wednesday. Take care. Stay healthy.